Tinadyakan po ako ng napakalakas po at ako'y bumaliktad po. Pagkatapos tinadyakan po ulit po nila ako, tapos tinutukan po nila ako ng baril sa sintido. Ito po ba yung description nyo ng safe and honest election? Kasi kanina, nung tinanong kita, paano mo ilalarawan yung nangyaring halalan sa Lucena? Sinabi mo, tahimik naman at maayos. Ito po ba yung paglalarawan ng katahimikan at kaayusan? As investigator, nag-request ka ba or mayroon ka bang CCTV footage na nakuha? Wala po, Your Honor. Bakit? Natamaan po ng kidlat yung camera. Parang napakamalas naman na ang daming tatamaan ng kidlat yung pang CCTV nila, Mr. Chair. Ako po si Kent Rigor, adversaryo po, punong barangay po ng Barangay Bara. So you're an elected barangay po. captain. Okay, next please. Ako po si Filomena Gomez, Barangay Tanod po ni Kaping Rigor, adversaryo po. Ako po si Elmer Adversario po. Tatay po ni Kent Adversario. Barangay Kagawad po ngayon. Okay. So lahat po kayo taga Barangay Bara, tama po? Opo. O, pakipatay na lang po yung mic para isa-isa na lang po. Pwede nyo po bang maikwento sa amin yung mga pangyayari sa Barangay Bara nung araw ng October 29 po. 29, yes. Bali, ako po, nung araw ng 29, bago po ang isang araw bago ang eleksyon, ako po yung nandun sa aming tahanan. Kasama ko ba aking mga taga-suporta. Namamahinga po kami doon. Tapos po, yung tao ko po, nakita po nila na may dumating po na van na walang plate number. Tapos po ay sorry po, naiyak po ako. Plate number, tapos po, kinuha po ako nung aking tao. Ako daw po kasi yung target. Kaya nilak po nila yung pinto. Tapos nandun po, tinakbo po nila ako dun sa likod ng bahay. Noong time pong yun. Tapos yung bumalik po ako ng mga 10 minuto. Pagkatapos po nung pagpasok sa aming bahay, nalaman ko po na nawala na po yung mga gamit po, mga cellphone. Tapos po, may nasaktan po, tinutukan po ng baril ng mga 5 armadong lalaki. So, may sinabi kang merong sasakyan na dumating Yes po. na walang plaka. Yes po. Ano po yung sasakyan na dumating na walang plaka? Hindi ko po. Ito lang po yung may picture po kasi yun. Parang Montero Sport po yun. Ata po yun. Montero Sport. Apo. Okay. So, yung bahay mo, bali nilooban na maarmadong kalalakihan. Tama yon? Apo. Okay. Tapos kayo po, pwede na rin po kayo magsalita at magkwento na rin po kayo sa iyong pagkakataon. Pakipatay lang po yung mic, Kapitan. Ako po si Filomena Gomez. Ako po yung nasa gate ni Captain Rigor, adversaryo po. Ako po rin po ay yung sinipa po ng mga nakamaskara pong mga kalalakihan kasi po ako po nandun po sa pintuan. Tinadyakan po ako ng napakalakas po at ako'y bumaliktad po. Pagkatapos tinadyakan po ulit po nila ako, tapos tinutukan po nila ako ng baril sa sintido. At ang tanong po nila, nasaan ang kapitan nyo? Sabi ko, wala po dito. Bakit po ba? Ano po ba ang kailangan nyo? Ang sagot po nila ay kung ang kailangan at kagawa ng meron kayong ginagawang alumanya dito. Tinanong ko po, may warrant of arrest po ba kayo? Ang sagot po, anong warrant? Nagbebenta kayo ng boating. Sabi, hindi po yan. Yan po ay kuhan po ng 5-6 po dun sa kuhan sa Barangay Bara po. Nilooban, pinasok yung bahay, tinadyakan ka, Opo. sabi mo, ng mga kalalakihan. Opo. Yung mga lalaki, ano po, mamumukuan mo niyo po ba sila? Anong
Hindi ko po sila mamukhaan po, sir, gawa po sila yung nakamaskara. So ito yung mga nakamaskara at nakabonet. Opo. Okay. Pero- Kaso lang, tinanong mo kung may warrant po ba kayo? Opo. Bakit mo naman sila itatanong kung may warrant sila? Naka-uniform po yung dalawa. Naka-uniform ng... Pampulis po. So ang sinasabi mo, may mga nakamaskara, may mga nakabonet, pumasok sa bahay, tinadyakan ka, tinutukan ka ng baril, Opo. at may naka-uniforming pulis. Opo. Kaya mo sila naitanong kung sila po ba ay may warrant. Opo. Okay. Aside sa so aside dun sa dalawang naka-uniforme, ilan ang pumasok sa loob ng bahay? Bali pa pumasok po sa bahay ni Cap Kim po ay 5 po. So yung tatlo, naka-civilian. Yung isa po nakasibilyan po yung dalawa po naka-uniform po kulay blue na pulis at puti na nakapulis din po ang tatak. So yung dalawa, kasi dalawa naka-pulis, tapos isa naka-civilian, yung dalawa naka-ano? Puti po, white po, nakapulis ang pangalan. So in Tapos other words, blue, may dalawang naka-uniforme, tapos may dalawang naka-uniforme din na nakasulat pulis. Pulis po. Tapos isa naka-civilian. Opo, kulay black po ang damit. At yun ang pumasok doon sa loob. Sa labas, may nakita kayo? Yun na nga po lahat sila pumasok, sumunod pa rin po ako at inaawat ko po sila. Okay, maraming salamat. Tatay, kayo po, may gusto po kayong idagdag? Ako po may dadagdag lang po kasi kami po talaga yung masyadong natrumad sa pangyayaring yun. Kasi po, nung kumalibag po yung aming pintuan, ako po yung nasa kwarto, ako po biglang napalabas. At napagsilip po ko sa bintana, ay may isang nakabunit po na nakakulay itim. Kaya po dinubula ko po yung pintuan. At sinandalan ko po para po hindi nila ma-distrong kay aming pintuan. Pero ang nangyari po, naiwan ko dahil ako po ay tinutukan din sa grills namin. So, Comelec, Attorney Anna May, ito po ba yung description nyo ng safe and honest election? Kasi kanina, nung tinanong kita, paano mo ilalarawan yung nangyaring halalan sa Lucena? Sinabi mo, tahimik naman at maayos. Ito po ba yung paglalarawan ng katahimikan at kaayusan? Anyway, you don't have to answer that question, but I think the answer to that is quite obvious. So, Ma'am Filomena, unang-una nagpapasalamat ako sa tapang at lakas ng loob mo para humarap dito. Alam kong naging traumatic para sa iyo yung nangyaring nakarang halalan. Ilan taon na po ba kayo, nanay? 55 po. 55. Imagine 55 years old na babae, tatadyakan. Saan po kayo natamaan nung kayo po ay tinadyakan? Sa likod po 2 beses, tapos sa dibdib po, sumuka po ako ng dugo. Stroke po ako, sir. So, nung na-stroke po ba kayo at nung kayo po ay tinadyakan, nagkaroon ba ng medical legal na ginawa? Hindi ko po alam. Wala pong nagkampo sa amin ng medical legal. PNP? Sir, negative po sir kasi hindi po nila sir nasabi sir yung nung time nung kinukunan po sila sir ng affidavits. So are you saying during your investigation, hindi sinabi ng mga biktima yung nangyari sa kanila? Hindi po sinabi sir. May I ask sir the investigator on case sir? Kasi siya po mismo sir ang gumawa sir ng statement sir. Sige, go ahead. Before you speak, did you take your oath as well, Yes, sir. Yes, Your Honor. Last time, Your Honor. Sige, go ahead. Your Honor, nung pong kinukunan ko po ng salaysay si Nanay Filomena, wala po siyang nabanggit po nung regarding po dun sa ganun pong pangyayari. Walang ganung pangyayari. Yung sinasabi ni nanay? Doon sa report ninyo? Yes, Your Honor. Ano?
So ano nakalagay sa report ninyo? Ah, Sige, DS, please. Police, what's your name again? Sige, ano nakalagay sa report? Have you submitted that to this committee? Have you submitted all these documents? Have you submitted? No, Your Honor pa. Is that a long report? Yes, Your Honor. Affidavit po nung mga victim, then yung pong, witness po, sorry po. Witness at saka po ni complainant po. Oh, so nagpa-blatter sila, binigyan mo sila ng copy? Meron po. Do you have a copy, Nanay? Can you kindly give us the copy? And at the same time, you give us a copy as well? And Yes, then- Your Honor. alam niyo, ako, Chairman, hindi naman ako investigador, no? Kaso lang, I think it would be standard operating procedure by the police na pero kung merong ganitong report, ang unang itatanong, meron bang nasaktan sa inyo? Meron bang may tama po ba? May kailangan dalhin sa ospital? Siguro yun ang ilang sa mga itatanong. Kaso lang, medyo nakakagulat na base po sa report ng PNP, hindi pala naisalaysay yun. Tama po ba ako doon? Yes, Your Honor. Wala po dun sa salaysay po ni Nanay Pilomina po. Isn't it a standard operating procedure that, of course, that's a pagpasok sa bahay, di ba? Somehow, kasi sometimes you have to structure your questions, no? Sometimes it's structure ng questions mo, nadidetail mo yung lahat ng mga pangyayari. Yes, Diba? Your Honor. Excuse po. Basta po yung may victim po siya na nag-report, regardless of kung nasaktan po o hindi, talaga pong tinatanong kung nasaktan po siya, kailangan po ba niya ng medical Kaya nga, attention. tinanong mo siya. Yes, Your Honor. Oh, tinanong, ba't wala nasa affidavit? Wala. Wala po, Your Oh, Honor. ba't di mo nilagay sa affidavit? Tinanong mo pala eh. Kung tinanong mo, dapat nilagay mo sa affidavit. And thereafter, tinanong mo siya kung okay siya. Tapos, di dapat, kung merong kailangang dalhin siya sa medical officer, ginampanan natin sana yun, di ba? Anyway, sige. Mr. Chair, Go ahead. if I may. Congressman Busita. Ate Pelomina, yung po ba, during the investigation, naikwento po ba ninyo sa investigator yung pananakit sa iyo? Opo. Sinabi ko po yung pangyayari lahat. Mr. Chair, hindi ko natatanungin yung investigator, pero nakakaduda na yung pananakit doon sa biktima hindi na incorporate doon sa report. Madam Pilomina, paano po ninyo nasabing naka-uniforme ng pulis? Familiar po ba kayo sa uniforme ng pulis? Opo. Anong kulay po yung natatandaan ninyo? Kulay blue po. Blue. Opo. Yung pantalon o pang-itaas? Yung pong pampulis po talaga. Siyempre, Pampangkas po. natatakot ka nun at nakabonet yung sinasabi mong nanakit sa'yo. Nakatungo ka ba o papaano? Karap po ako, kaya alam ko po. Kasi nung tinutukan po akong baril, siya po yung nakatutok sa akin. Napansin po ba ninyo yung sapatos nung sinasabi mong naka-uniforme ng pulis? Opo. Di po ba pwedeng... Ano po ang kulay ng sapatos? Black po. Ano pa ang napansin mo? Kuwan po yung baril po nila. May baril po Hindi, doon sa sila eh. sapatos niya, anong napansin mo? Binog po yung sintas po. Pampulis po talaga. Pampulis talaga. Opo. Chief of Police. No, sorry. Investigator. After the incident, nagkanda kayo ng investigation, di ba? Yes, Your Honor. As investigator, doon ka lang ba nag-focus doon sa bahay nitong dating kandidato na ngayon ay si Kapitan Ken? Doon ka lang ba nag-focus doon sa bahay and immediate vicinity? Tama? No, Your Honor. Saan yung, ano yung extent ng investigation as far as area is concerned?
Yun nga po, nung from the place of incident po, nag-backtracking po kami kung saan po yung possible na dadaanan po nung sinasabi pong vehicle ng mga suspect po. Okay. During the investigation, nalaman mo ba kung mayroon o wala na CCTV yung bahay ni dating kandidato sa pagiging kapitan? May CCTV ba? Wala. Wala po, Your Honor. Doon sa ibang mga, siguro yung immediate establishment or kung hindi man, yung dadaanan nung sinasabing alleged sa Montero Sport, may CCTV ba? Wala. Meron po, Your Honor. Saan? More or less, ilang kilometers or how many meters yung distance dito doon sa bahay ni Kapitan Ken? May padadala ako sa pictures. Meron pong isang pinakamalapit po kung saan nga po yung sinasabi pong getaway vehicle, doon po siya namataan. Then doon po sa palabas na po siya, doon po sa dati pong kapitana ang yung pong CCTV camera. Dating kapitana. Okay. So, sinasabi mo na mayroong dalawang area or establishment, bahay, na may CCTV. Tama, ano? Yes, Your Honor. As investigator, nag-request ka ba or mayroon ka bang CCTV footage na nakuha? Wala po, Your Honor. Bakit? Nung nag-request po kami kay, dun nga po, sa current na kapitana kung saan po yung CCTV po. Ang banggit po nung kanyang, yung pong sa peace in order, natamaan po ng kidlat yung camera. Pero sabi po namin, tingnan po namin kasi kasama po namin yung aming IT. Para po kung talaga, kung mayroon pong na-save na footage doon po sa, o na-capture yung pong CCTV. Mr. Chair, under oath ka, di ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, pwede po bang maimbitahan yung sinasabing kasama ba o kapamilya nung dating kapitana? Yung sabi na tinamaan ng kidlat yung CCTV. Kapamilya o ano ba niya? Ang pagkakalam ko po ay sa barangay po siya, empleyado po. Empleyado. So, kilala mo siya o mamumukaan mo? Mamumukhaan ko lang po at hindi po ako familiar sa bara, Your Honor. So, this time, hindi mo pa alam yung pangalan niya? Yes, Your Honor. At ang aming pong nagsugsug po ng aming mga CCTV camera, yung pong aming follow-up investigator po. Mr. Chair, pwede po bang maimbitahan yung sinasabi na investigator na empleyado man o kung sino siya na sinasabing tinamaan ng kidlat yung CCTV, Mr. Chair? Okay, so we need to identify that person. Iminanifest ko po ito, Mr. Chair. Then, parang napakamalas naman na ang daming tatamaan ng kidlat yung pang CCTV nila, Mr. Chair. Ano po? At sinasabi na yung CCTV na yun. Wait, Congressman Busita, this striking of that, Ay, sorry, Mr. Chair. When was this? October, ano yan? October 30, 29. Ano yan? October 29, October 30? Because we need to find out sa pag-asa that weather condition Chairman. during that time. We can find it out. Yes, Congressman. Chairman, if the if the investigator in charge during the time and the convent barangay captain cannot identify that particular person, maybe we will invite the former barangay captain kasi mas siyang nakakalam kung sino yung mga empleyado doon at sino ang in charge doon sa CCTV. Yeah, Diba? okay. So, with that, Yeah, is that a motion? I will make it into motion that we will So we'll be invite inviting the former the barangay former barangay Second. captain of Barangay Bara, no? Congressman Acop, with Yes. indulgence of Congressman Busita. Okay, second the motion.